So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay. So andito ulit tayo upang sumagot sa inyong mga libo-libong katanungan sa comment section. So mga kamanok, maraming salamat sa pagtitiwala at ako yung napili ninyong mapagtanungan. Kaya makakaasa kayo mga kamanok na sasagutin ko po ng buong kaalaman, buong experience ang inyong mga bawat katanungan. At kung may mga katanungan tayo dyan na hindi ko pa abot ng kaalaman, huwag kayong mag-alala. May mga kaibigan tayong dapat tanungin, veterinaryong kaibigan na dapat tanungin, mga farm buddies na maaaring tanungin kung na-experience na nila yung inyong mga katanungan na ganyan. Pero most of the time, alam ko naman yung mga kasagutan or na-express ko naman through my experience yung inyong mga katanungan. Kaya mga kamanok feel free na magtanong, maglagay sa comment section, wala naman po itong bayad. Okay? Pero bago natin simulan yung mga katanungan na inyong itinatanong, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment nga sa baba. So, ang unang katanungan na ating sasagutin is galing kay Veronica Pabilanas. Ayan, so, tanong ko lang po, Idol, yung Voltflex KQ sa umaga, tapos reload plus bago ibiyahe, pwede lang po ba yan? Salamat po sa sagot. Okay? So, Voltflex KQ sa umaga, tapos reload plus bago ibiyahe. Okay. Si Voltflex po mga kamanok, yan po ay tumutulong sa magandang digestion ng ating mga alaga. Kung kayo man ay may mga pupuntahan, mamamasyal kayo or something na ibibiyahin nyo lang, papadala nyo po sa ibang lugar, makakatulong po si Voltflex KQ para maiwasan po yung hindi pagtutunaw ng ating mga manok. Okay? So ulitin ko, pagdating sa magandang panunaw, kasi pag hindi po kasi nagtunaw ang isang manok, stressful po. Maaari po mag-abroad ng isang manok pag nakailang araw at hindi po sila matunawan. Para masigurado po natin na healthy makakarating yung ating mga manok, kung ito po ay ibibiyahe, si Voltflex KK po ay makakatulong. Okay? After pakainin. Pero kung ibibiyahe po sila mga kamanok, huwag po masyadong pakakainin ng marami yung manok para po hindi mahirapang tumunaw. And to make sure na talagang magtutunaw, nandyan po si Voltflex KQ. Kaya maayos na maayos po yan kung ibibigay po ninyo right after mapakain at kung ibibiyahe ang manok. Then bibigyan nyo pa siya ng Reload Plus. Goods na goods po yan kasi ang Reload Plus is anti-stress, anti-dehydrate. Kasi po mga kamanok, ang isang manok po kaya po nag-a-abroad minsan sa biyahe is kinulang po sila ng electrolytes. Na-dehydrate po yung manok, nauhaw, na-dry up yung katawan dahil wala nga pong Reload Plus. Kaya mahalaga mga kamanok, yung dalawang suplemento, Voltflex para sa magandang panunaw and electrolytes para sa magandang hydration ng manok. Goods na goods po yan mga kamanok. Tama po yung ginawa ninyo. Bago ibiyahe, Voltflex KQ after ng pakain, then Reload Plus, 7 drops. Goods na goods po yan. Okay? So next question. Ayan, so galing kay Michael de Guzman. Ang ihugas mo, Idol, ay purified water din. At saka lagyan mo ulit ng purified water, ayos na ayos, mabango yan kahit matagal na ferment ang Jackie Oats. Yes po mga kamanok, kung kayo po ay problema sa fermented Jackie Oats na nagkakaroon ng uod o kaya na nagkakaroon ng amoy, ang inyo pong magandang gawin, kung kaya, sa inyo pong lalagyan, for example, may taro po kayong balak na lagyan ng fermented Jackie Oats, hugasan nyo po yon ng tubig, kahit tap water, pero kung meron kayong mineral water at mayaman, pwede pong ihugas. Then, tuyuin nyo po ng tuyong-tuyo. Pero kung tap water po ang inyong ihuhugas, dapat tuyong-tuyo rin po. Kung kailangan ibilad sa araw, ibilad nyo muna para talagang tuyong-tuyo siya. Hindi siya mahaluan ng mineral water. Ngayon, pag malinis, tuyo na po yung lalagyan po ninyo, yung taro, yung timba. So, ibuhos nyo po yung Jackie Oats kung hindi magabok. Kung magabok, hugasan nyo po. Okay? Then, pag nahugasan nyo po, maglagay po kayo ng tubig. Make sure mineral water po ang ilalagay para maiwasan po natin ang contamination sa tubig, contamination sa inyong fermented Jackie Oats. Makakasigurado po tayo mga kamanok na hindi po sila magkakaod. And take note of this, mahalaga po ito. Araw-araw po dapat na hinahalo ito. Kasi po once na umabot na po ng isang linggo yan, madadry up po yung ibabaw. Kasi po sisipsipin po ng grains ng Jackie Oats yung excess na tubig dyan.
Kasi po, ang dami po ng tubig dyan. Kung gano'n po karami yung Jackie Oats, gano'n din po kadami yung tubig. Kung halimbawa, ganito kadami ang Jackie Oats sa timba, yung tubig, ganito din po kadami. Okay? So, ganyan po ang magiging dami ng lahat-lahat. Ang Jackie Oats ka ganito, ang tubig ka ganito. So, ganito po kadami yung ilalagay yung tubig. Okay? So, malinaw tayo dyan. So, yung halo araw-araw, mahalaga din po para hindi po magka-uod. Alright? So, thank you sa input, Michael de Guzman. Mega shoutout sa iyo. So next, ito galing kay Mardaysa. Okay? So yung may gumboro, pwede bang gamutin, idol? Yung gumboro, ito po mga kamanok ito po ay base experience ko. Pero sabi po ng ilang mga veterinaryo is hindi na po ito nagagamot. So naka-experience po ako na nagkaroon ng gumboro. So ilalagay ko po dito ang picture or itry kong hanapin yung picture. Ilalagay ko po dito kung makikita ko. So, yan po yung ilan nating mga alaga noon na nagkaroon ng gumboro. Hindi po natin nabigyan ng vaccine kasi nilinis ko naman yung kanilang cages, nilinis ko naman yung kanilang environment, pero hindi ko po expect na tatamaan pa rin ng gumboro. So, ginawa ko po lahat at binigyan ko po sila ng Tepox 48. So, 1 week po yan, araw-araw, halo sa pagkain, halo sa painom, then naka-recover naman po sila. Okay? At ngayon po, ito na po sila. Magaganda na po sila. Alright? So, yun po mga kamanok pagdating sa gumboro. So, try nyo din po. Ang ibigay ko po dyan is Tepox 48. Napakaganda po niyan. Alright? So, next question. Galing kay 69 J-Off. Ayan. So, idol, tanong ko lang kung bakit ang manok ko sa unang bigay ko ng Jackie Oats ang lakas kumain. Pero sa ikalawang linggo, ayaw na itong kainin. Pero yung iba namang mga manok, kinakain naman. Okay. So, sa unang linggo, okay naman kainin daw yung Jackie Oats. Magana, masigla. Pero nung padalawang linggo na po, ayaw na. So, tingnan nyo po muna yung measurement o yung ratio ng fermented Jackie Oats sa pagkain. Kaya naman doon sa dami ng pagkain, baka masyadong marami po yung ibinibigay po ninyong pagkain. Kaya sa halip na kainin din yung Jackie Oats, iniiwan niya kasi overfeeding na po kayo nung dami ng pagkain. So, to make sure, kung kayo man ay 2 times per day nagpapakain, umaga at hapon, 7 a.m. and 4 p.m., kailangan po yung total po ng mixture na may halo ng Jackie Oats, kailangan is 30 grams muna. Kung medium size po yung manok, 30 grams. Sanayin nyo po na nauubos yung manok yan. Kung hindi po nauubos, bawasan nyo po yung 30, gawin nyo lang pong 20 grams. So, every time na magbibigay kayo, kung nauubos na ng manok yung 20 grams, kailangan nyo na pong magdagdag ng patuka. So, upgrade nyo yung patuka, yung dami ng patuka, kung 20 grams, gawin nyo 25. Kung nauubos na po ng manok yung 25 grams, isarado nyo pong 30. Kung nauubos na po yung 30 grams, stop nyo muna doon. Okay? Hanggang sa tumaas yung appetite, hanggang sa nauubos niya. Huwag po kayong masasanay mga kamanok na hanggat ng manok kumakain, binibigyan nyo na binibigyan. Huwag pong ganun. Kailangan naka-fix lang siya sa talagang measurement na kailangan niya. Ang manok po, hindi po natin inuumay. Hindi po natin ini-overfeeding kasi tayo po yung mahihirapan sa susunod na mga araw. Ang isang manok po na magana ngayon, tapos sobrahan nyo po ng pagkain. Halimbawa, wala po tayong takalan. Hula-hula, isang dakot. Nakita mo na, gano'ng kumain nito, ibigyan niyo po ulit ng kalahating dakot. Yung palang total nung isang dakot kanina at kalahati ngayon, is total po ng 45 grams. Tapos 2 beses kayo magbigay. So talagang mananawa po yan. Tapos may ini-introduce pa kayong fermented Jackie Oats na hindi pa sanay. Talagang may iwanan po yung Jackie Oats. So hanggat maaari mga kamanok, ibaba nyo muna yung dami ng pagkain hanggang sa ma-familiarize yung manok na masabi niya sa kanyang panlasa na masarap pala to. Kailangan ko pala tong kainin. Saka lang kayo magtataas hanggang 30 to 35 grams lang po ang maximum limit ng pagkain ng isang manok. Sa ganyang dami, sa ganyang measurement, hindi na po tataba at hindi na naman po masyadong babagsak ang pangangatawan. Kung kayo po is nagdadagdag pa ng fermented Jackie Oats, hindi po sila mamamayat, mas bubulto pa po sila. Okay, so sa ngayon, gaya nung nasa sitwasyon mo, gaya nung experience mo ngayon, sa unang linggo, okay, sa pangalawa parang namimili na o hindi na siya nag-uubos. So, ang gawin, ibaba muna ang dami o kaya naman i-priming mo muna uli, purga, tigo, then bigyan ng injectable supplements, then bawas ng measurement ng pagkain. Sigurado po tayo dyan na muling tataas ang appetite o kaya naman, i-adapt mo ang 1 day, 1 eat. Yung tipong isang beses ka lang magbibigay, ewan ko lang kung hindi pa niya ubusin yan.
Isang beses sa hapon ka lang magbibigay ng pagkain, 60 to 65 grams. Isang beses lang yan. Hindi ganun karami ang pagkain, pero saktong-sakto lang. Makikita mo, hindi mo mamayat pero bumubulto yung manok. Tipid sa trabaho, tipid sa pagkain pero bumubulto yung katawan. Magandang hipo, magaan, at mapulang mukha. So, yan po ang one day, one eat. Subukan nyo po yun para sa ganon, hindi mo na problemahin ang hindi pagkain ng maayos ng iyong alagang manok. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok ang ilang mga tips, mga sagot sa inyong mga katanungan, and hopefully, sana ay nagustuhan po ninyo at may apply sa inyong mga buhay pagmamanok. So, once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.